Hello, good morning po sa inyong lahat. Ngayon ay maririnig natin ang paksang pinamagatang Remember Who You Are. O sa Tagalog ay alalahanin mo kung sino ka. Nangyari na ba sa iyo na pagtanggap mo sa Panginoon at nagsimula ka sumunod sa mga utos niya at lumakad sa kalooban niya, parang nakakaramdam ka minsan ng parang hindi ka na ba tanggap sa mga ilang grupo, ilang tao sa paligid mo? Para bang alienated ka na? O outcast o outsider? At ang dahilan ay dahil sa may mga bagay na sinusunod ka na dati ginagawa ka na hindi mo naman dati ginagawa. Nagkakaroon ka ba ng alinlangan sa iyong halaga mo sa sarili mo o self-worth? Dahil parang halos lahat ng nasa paligid mo ngayon ay parang gumagawa ng mga shortcuts, konting cheat dito, konting cheat doon. At parang okay lang. Mga borderlines na gawain. Pero alam mo na hindi ka looban ng Panginoon. At patuloy na nararamdaman yung pressure na sige, umayon ka na lang para maging tanggap ka ng paligid. Nalulungkot ka ba at nawawalan ka ng sigla sa panahon na dumadaan sa mga pagdurusa na wala ka namang ginawang kasalanan? Na parang nisip mo parang unjust o unfair ang nangyayari sa'yo. Well, huwag kang masyadong malungkot at alalahanin mo ang dakilang biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa atin. At magkakaroon ka ng katiwasayan sa iyong puso. Ang pamagat ng sermon natin ngayon ay Remember Who You Are. Ito ay hango sa linya sa pelikula kung saan sinasabi o sinabi ng isang tatay na leon sa kanyang anak dahil nakalimutan na nito yung kanyang yung identity. At nanghihina ng loob, ayaw nung lumaban, nag-withdraw na siya sa buhay. Actually, sinasabi nga niya na parang Hakuna Matata. Siguro alam niya na kung ano sinasabi kong pelikula. Na ang ibig sabihin parang ala que sera o whatever will be, will be. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng Hakuna Matata, parang ganon, ano? Well, ito, madalas, alam niyo na ang sinasabi kong linya, ito ay yung Lion King. Madalas tayong tinatanong sa ating pagkatao. Minsan, pag kumakatok tayo, hello, tao po, sino yan? O kaya, sino po sila? O kaya, sino ka? At syempre, ganun din, pagka pupasok tayo sa mga gusali, sa mga institutions, katulad ng paaralan, eskwelahan, dun pa lang sa gate, merong gwardiya, at tanungin tayo, sino ka? O kaya sa mga mall, minsan, tinicheck tayo, pero sa mall, hindi natin ginagawa yan. O kaya naman sa traffic, minsan, pag nasita tayo ng mga traffic enforcers, di ba, asan ang ID mo, kaya lisensya mo, di ba? At gano'n na, syempre, magpapakita tayo ng identity natin, mga identification natin. Usually in cards, ID cards, tulad ng driver's license, school ID, voter's ID. O kaya sinasabi na lang natin kung sino tayo, pangalan natin, saan tayo nakatala. Pero kahit na sinabi natin, minsan yung mga ganitong proseso nagkakaroon ng problema. Saan? Kasi yung pangalan nagkakaroon ng pagbabago minsan. Minsan nagkakamali sa pangalan. O kaya nagpapalit o ng tirahan. O kaya yung status, biglang nagpakasal. O kaya nagkaroon ng asawa kung babae, nagbago ng pangalan. At mga pagbabago sa information, mga detalye. Itong tanong na sino ka ay pwedeng sa ilalim nito ay philosophical o theological. Minsan sa aming kahapagkainan, ginawa namin itong laro. Parang mind game ba? Mind game.
Ganito ang aming conversation. Tanong ko sa mga kasama ko sa bahay, 4 sila. Asawa ko plus itong anak, sabi ko, sino ka? Dinirect ko para sa bawat isa. Ang sabi ng panganay ko, si Puyin, ako po si Puyin. Sabi ko, pangalan mo yon. Pero, sino ka? Biglang natigilan lahat. Sumagot na may pangalawa ko, si Shalom. Pangalawang anak. Anak mo po, sabi niya. Sagot ko naman, magulang mo ako at anak kita. Pero, sino ka? Bigla sumagot naman yung bunso ko, si Saki. Sabi niya, Pilipino. Babibo. At nakuha nung asawa ko, si Lewilyn, sabi niya. Siya nang sumagot. Nakuha niya yung pattern. Sabi niya nga, citizenship mo yon. Pero, yun ay, kung saan bansa ka kabilang. Pero, sino ka? Ayan. At dahil doon na natapos, at lahat ay sirit na. Give up na lahat. Give up na lahat. Well, ngayong umaga, ay meron ako 3 proposition para sa ating lahat. Ang una, ang Diyos ang matibay na batayan o saligan ng ating identity. O sa English, God is the firm and unchanging reference of our identity. Ikalawa, kapag malinaw sa atin ang pagtanggap sa atin ng Diyos, panatag tayo na naipapamuhay ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos at sa harap ng tao. Hindi tayo insecure. Pangatlong proposition, si Kristo ang tiyak at matibay na batong pundasyon ng buhay. Sa Kanya lamang isalig ang ating buhay. Balikan natin ng psychological o mind game kanina na sino ka? Pero ngayon, tanungin natin, bakit mahirap sagutin yung tanong na yun? Sino ka? Ang dahilan ay kulang pala yung tanong. Lumulutang-lutang yung tanong. Ano ang kulang? Kulang siya ng reference o basihan o saligan o batayan. Gawin natin. Lagyan natin ng reference at makikita natin ang kaibahan. So, yung tanong na, sino ka? Lagyan natin ng reference. Sino ka? Sangayon sa iyong pamilya. Madali na siyang masagot. Ako ay ang tatay sa pamilya. Diba? O ikong inanay, nanay sa pamilya. O anak, anak sa pamilya. Bunso, bunso. Ngayon, tanong na, sino ka? Sang-ayon sa iyong mga kaibigan. Ako ay isang kaibigan. O sino ka sa iyong asawa? Sa iyong spouse? O sa iyong spouse? Ako ay husband. Nakita nyo na ang kaibahan. Nagkakaroon ng linaw kung mayroong reference o batayan. So, yun ang ating identity. Ang ating identity ay depende sa batayan nito. Talaga? Oo, talaga. Kaya ganito. Pero merong isang persona, na hindi nangangailangan ng batayan. Sino kaya yun? Sino kaya? Walang iba kung ang ating Diyos na buhay. Ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Nung nagpakilala siya kay Moises, sinabi ni Moises, sino? Sino ka? Anong sasabihin kong pangalan mo? So, ang sabi ng Diyos, ako'y si ako nga.
Sa English, I am who I am. O I am. Sabihin mo, ang pangalan ko ay I am. Hindi niya kailangan ng batayan. Bakit? Kasi ang Diyos, wala siyang magagamit na batayan sa sangnilikha. Lahat ay nagbabago. Siya mismo ang ultimate na reference ng buhay ng lahat ng tao. Sapat siya sa sarili. I am. I am. Ako nga. Ako si ako nga. Hindi niya kailangan, ako ay Diyos ni ganito. Ako, hindi kailangan yon. Ang kailangan niya, ang sagot niya ay, ako ay sapat. Sa akin nakasalig ang lahat ng nilalang. Ayan. Marami sa paligid natin ngayon ang nanggugulo sa katiyakan ng ating identity. Mga kaisipan na lumalagana, pinapalagan ng ibang tao at ng dyablo. At inaangkin naman ng mga tao. Katulad ng mga naunang mananampalataya kung saan sinulatan ni Pedro. Mga mananampalatayang nagkalat sa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia, na ngayon ay modern Turkey. Nagkalat sila. Natatakot, nag-aalinlangan, kasi sila ay inuusig ng paligid nila. Nung panahon na yon, ay umalis ang Panginoong Hesus, di ba? At iniwan sila. Umakyat sa langit. At ano nangyari? Iniwan ang mga apostol. Pero ibinigay ang banal na Espiritu. Kasama nila ang Diyos. So, madaling sabi, mga ilang taon pa nakalipas, wala na ang presensya ni Jesus sa physical na world. Pero ang banal na, ang Diyos ay kasama ng mga apostol. Ng unang mananampalataya. Noong panahon naman na yon, yun ang kaigtingan ng kasamaan o ng lipunan sa pamamagitan ng ng physical power. Ngayon, ang Roman Empire ay nasa height ng kanyang kalakasan, superpower siya sa buong mundo, sa known world ng panahon na yun. Di ba, naalala niyo, di ba, yung emperor na si Nero, bago dumating si Christ, ay nalalay sa ilang sayang lahi, yung mga dynasty niya, sunod-sunod yun, hanggang sa nung pagdating kay Peter, si Emperor Nero pa rin. Ito yung Rome, nasakop niya ang buong known world. Samantalang ang Judea, kung saan nandun ang mga apostol, ay naging isang probinsya o part ng isang probinsya ng Roma. Sobrang laki ng impluensya ng Roma at sobrang sama ng emperor. Kaya lang, may ugali ang mga anak ng Diyos. May ugali na hindi magustuhan ng kahit na sinong pinuno sa mundo. Ano kaya yun? Ito ay ang allegiance, total allegiance, ay hindi makuha ng kahit na sinong nakaupo sa trono. Diba? Yun ang dahilan kung bakit madalas na ikakalat ang mga Hudyo sa kung saan-saang lupalop ng mundo. Kasi ang mga pinupuntahan ng bansa, hindi makuha ang kanilang allegiance. Kahit na sinong hari o emperador, hindi makuha ang total allegiance ng mga anak ng Diyos. Ngayon, dumating nagpasalin-salin lahi. Pagdating ng panahon ni Kristo, na-split na ang Judaism. Nagkaroon na ng Christianity. Ang nangyari, ganun pa rin. Hindi pa rin makuha ng emperor, kahit na sinong superpowers, ang total allegiance ng mga Kristiyano. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakalat. So, kalat-kalat. So, ang sinulatan ni Peter ay mga mananampalataya
both Jews and Greeks, Jews and Gentiles, I mean, mga nagkalat sa sa Asia Minor ang pagkakasabi dito. Ang binanggit dito mga lugar ay Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. At ang nangyari, mga takot sila kasi pinapapatay ang mga mananampalataya. Actually, malapit na mamatay si Peter nito nung sinulat niya to. Sumulat siya sa mga mananampalataya na nagkalat. Katulad tayo ng mga nagkalat na mananampalataya sa panahon ni Peter. Tayong mga sumasampalataya kay Kristo ay nagkalat din kung saan-saan. At ang ating total allegiance ay inilalagay lang natin sa tunay na Diyos. Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. Hindi siya makuha. Hindi natin ibibigay yun sa kahit na sinong Poncio Pilato o sinong mga naghahari sa mundo. Inirespeto natin ang mga hari na yan o mga presidente ng mga bansa, gobernador ng mga lugar. Pero ang total allegiance natin ay sa Diyos na buhay lamang sa pamamagitan ni Kristo. Makikita natin yan. Ang problema, nung nagkalat sila, mga takot sila kasi para silang alien. Mga alien sila. Ang ibig sabihin, hindi sila sumasang-ayon sa paraan ng pamumuhay ng mga nasa paligid nila. Katulad ng mga mananampalataya na naglagak ng buhay sa Panginoon. Ayan. Samantalang sa paligid natin, ipinararamdam sa atin ng lipunan na ang pressure para gumaya tayo sa kanila. Nandyan ang sa ilalim ang dyablo, kumikilos siya, at nandyan din ang pressure ng sanlibutan. Kaya, pinipressure tayo sa maraming paraan. Sa social media, kahit sa mga paaralan, sa eskwelahan, sa paligid natin, na kailangan natin kumilos at magsalita sa paraan na piniprescribe nila o sila ang nagtatalaga. At minsan dumadating pa sa point na inuutusan na tayo o paano sasabihin natin o paano ang ating gagawin o gawi. Ang usong-usong salita ngayon ay politically correct ang dapat ang iyong pananalita. Diba? Nakakatakot pati sa pananalita. Natatakot na yung iba na baka may masabi kang hindi tanggap ng lipunan sa ngayon, magka-cross ng conflict. Ang mga sikat na mga issues tungkol dyan ay yung gender identity. Isa lang yon. Pero meron pang iba. Na kung saan, pag tinanong mo, kausap mo na, ano ang iyong gender? Minsan, lalo sa ibang bansa o madalas sa ibang bansa, naririnig mo ang salitang I identify as. Di ba't kahawig na siya ng sagot ng Diyos na I am who I am. I identify as whatever I want to identify as. Kung anong gusto ko, yun ako. Wala siyang reference. Kung ano ang reference niya, kung ano yung magustuhan niya. Medyo umahawid siya. Hindi naman directly na kamukha ng sagot ng Diyos. Dahil sa marami nang tumanggap dito, sa mga ganitong sa society natin, sa lipunan natin, dahil sa marami tumanggap, ang mga mananampalataya ngayon ay nagiging alien o outsider sa lipunan. Kung kaya't, minsan tinatago na lang natin ng mga mananampalataya ang kanilang mga paniniwala. Hindi dapat. Ano ang dapat gawin ng mga mananampalataya sa panahon na mga ganito? Dapat natin malaman, maunawaan na ang pagtanggap sa atin ng Diyos ay sapat at napapanatag nito
ang puso natin. Kung kaya't hindi tayo naapektuhan sa hindi pagtanggap ninuman o ng lipunan. Tanggapin dili tayo ng mga tao o ng lipunan. Sabi nga nung kanta, itinakwil man ang lipunan, ngunit hindi ng kalangitan. Kaya't maisisigaw natin ang mga salita na katulad ng binitawan ni Pedro sa chapter 1 verse 3 to 5. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ihayag sa huling panahon. Samantalang sa 1 Peter 2, 9 and 10, pinaalala ni Peter at nilinaw ang ating identity. Sabi sa verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. For you once were not a people, but now you are the people of God. You had not received mercy, but now you have received mercy. Yung kaibahan ng before and after. Dati hindi kayo tao ng Panginoon, hindi kayo anak. Pero ngayon anak na kayo. Linawin mo sa iyong sarili. You are a chosen people. May bat sa harapan ha? Kasi yung bat, yung sinabi yung mamaya, bakit may bat sa harapan niya? But you are a chosen people, pinili, a royal priesthood, isang marangal na parang tungkol sa kaharian ng mga kaparian, mga saserdote. Bakit ganon? Bakit yun ang analogy ni Peter? A people for God's own possession. A chosen people, a royal priesthood, a holy nation. Isang bayan o bansa, bayan, na banal, na set aside. Gagamitin siya for a special function, for a special mission. Tayo yun, kabilang ka dun kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon. A people for God's own possession. Isang bansa o grupo ng mga tao na pag-aari ng Panginoon. You belong to me, sabi ng Panginoon. Ang sarap magkaroon ng sense of belongingness. Sense of belongingness. You belong to me. Kaya hindi mo kailangan na malungkot dahil hindi ka belong sa ilang grupo na hindi naman gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Hindi ka dapat mawala ng loob dahil hindi ka in sa mga taong gusto mo sanang na makain ka. Hindi mo naman ibig sabihin na awayin mo yung mga taong yun o kaya ay papaka-adball. Hindi ganun. Sumusunod ka lang sa Panginoon. So, inuulit ni Peter, yun ang style niya sa pagsusulat. Mga mahabang mga sentences na sobrang saya, sobrang desire niya na ma-express niya yung kanyang damdamin at kaisipan. Halos hindi humihinga yung kanyang sentences. Napakahaba. At pinipick up nung isa yung pinanggalingan ng isang sentence. Ito ay bahagi ng sulat ni Peter sa mga Kristiyanong nagkalat
sa mundo sa mga kanyang kapanahunan. Mga ginamit niya ay mga halimbawang pang Hudyo. Pero, dinedirekta rin niya ito sa mga Hentil. Malinaw ang identity. Ang Diyos ang matibay na batayan o saligan ng ating identity. Okay? Ang Diyos ay matibay na batayan at saligan ng ating identity. Kaya nga, sa tanong na, who are you? Nadiskubre natin na naging malinaw nung nilagyan natin ng reference o basis o basihan. At nalaman natin na yung references ay depende. Mayroong reference na mahina, katulad halimbawa ng kung ang identity natin ay nakabatay sa mga kaibigan natin. Sabihin, kung ano yung sabihin ng mga kaibigan natin na tayo yun. Pag sinabi ng mga kaibigan natin, tanggap ka namin kahit kahit na may toyo ka sa ulo. Nagiging may toyo na tayo sa ulo. Kasi parang, yung iba naman, huwag mong pakialaman yung iba. Basta ilabas mo lang kung ano yung nasa loob mo. Yung pakiramdam mo. Kaya nga iba, sa gender identity, huwag ka maniwala. Kahit na male ka, dahil may pakiramdam kang na female, she ka, she. O, her, she. Yung mga pronouns, diba? Kahit lalaki ka, may biologically. So, sa madaling sabi, ganito mga kapatid. Ayan. At sa kahulihan, ay ayan, ito pa, pangalawang proposition pala, no? Kapag malinaw sa atin ang pagtanggap sa atin ng Diyos, panatag tayo na naipapamuhay ang buhay na kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Sa harap ng tao. At hindi tayo nai-insecure. So, you are a chosen people. Yan ang iyong identity. Nakaangkla sa pinakamatibay na angkla. Sino ang pinakamatibay na angkla na makikita natin? Ang hindi nagbabago. Ang matibay na sandigan ng sannilikha, ng sansinukob. Pamilya ba? Gandang pamilya. Paaralan ba? Magandang paaralan. Kalakasan ba natin? Okay din. Pero hindi talaga okay. Ano pa? Kayamanan ba ang magiging sandigan natin? Hindi. Ang Diyos mismo, ang Diyos lang, ang hindi nagbabago. That does not change. God is immutable. He does not change. Kaya, ang ating identity, kahit anong sabihin ng mga ibang tao sa atin, hindi yun ang dapat na mag-define ng ating identity. Masyado kang malamya. Siguro bading ka. Hindi. Ang sabi ng Panginoon sa akin, nilikha niya ako sa wangis niya. So, sa wangis niya ako, may respeto, may galang, may dangal. At piniprescribe niya kung anong dapat kong gawin. Siya ang magsasabi kung sino ako at kung ano ako. At ang sabi niya, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him. Ang purpose nito ay para bigyang parangal ang Diyos, ang kanyang kadakilaan ay maihayag natin sa lahat. Ang karangalan ng Diyos, ang ultimate na goal natin. Kaya tayo nilagay ng Panginoon mula sa kadiliman, papunta sa kaliwanagan, binigyan tayo ng mayamang biyaya, na meron tayong inheritance na napakainam para sa atin. Tingnan natin yon mga kapatid.
Kaya ang tanong dito, ulitin ko, yung tanong sa atin kanina, kung ikaw ay nasa tumanggap sa Panginoon o kung hindi pa, tanggapin mo ang Panginoon. Siya ang panulokang bato na na hindi nagbabago. Tingnan natin dito sa bandang 2, chapter 2 verses 4 to 8. Ganitong sinasabi. Coming to Him as a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God, and precious. You also, as living stones, are built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. At yan, sinabi pa niya, and therefore it's also contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he who believes on him will by no means be put to shame. Therefore, to you who believe, he is precious, but to those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone, and a stone of stumbling, and a rock of offense. They stumble, being disobedient to the word to which they also were appointed. So balikan natin, tanong natin. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, alalahanin mo, ang Diyos ang matibay na batayan, saligan ng ating identity. God is the firm foundation, unchanging reference of our identity. Huwag kang papayanig sa mga bagay na nagsasabi sa'yo, nag-i-influence sa paligid. Hindi ka namin tanggap. Tanggap ka ng Panginoon. Ikaw ay kasama sa chosen people, a royal priesthood, holy nation, God's own possession. Ipanatag mo ang iyong puso sa mga katotohanan ito. At kung malinaw na sa atin ang pagtanggap na ito, hindi tayo mai-insecure. Okay lang. Diba? Wala akong ganun. Ako, magre-retire ako na walang naipundar. Meron, kakunti. Kumpara sa kung titingnan ko yung yung sa paligid ko. Malayo, maliit ang naipundar ko. But I'm sure. Secured ako sa Panginoon. Secured ako. Tanggap ako ng Panginoon. Tinanggap ako. He has something for me. And He has something for you. In store for you. Malinaw na merong inheritance tayo sa langit. At kapag malinaw sa atin ang pagtanggap ng Diyos, panatag tayong nakakapamuhay ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos sa harap ng tao. At ito naman sa proposition number 3, inulit ko. Para naman to sa mga Kristiyano at sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Si Kristo ang tiyak at matibay na batong pundasyon sa buhay. Sa Kanya lamang isalig ang buhay. Kung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon, si Kristo lang ang pundasyon, the sure foundation. Now, if si Kristo ay pwede ring maging rock of offense o katitisuran para sa mga nagre-reject sa Kanya. So, pamili ka. Walang choice na in between. Either accept and make Him the foundation or reject. Of course, alam natin ang rejection. It's a foolish decision.
it leads to madness and hindi magandang outcome. Lahat ng mabuting bagay ay nasa pagtanggap sa batong matibay na ito. At dito natin i-build ang ating buhay patungo sa ikararangal ng Panginoon at sa pagsamba natin sa Kanya para ma-proclaim ang Kanyang the excellencies of God's mercies and grace. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa dakilang biyaya mo na napakatibay po. Ikaw ang matibay na sandigan ng aming buhay. Sa iyo lamang po ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.